pero mamamatay. Like ko po sinasabi ho sa mga tao na ang buhay hindi tiyak. Ang buhay hindi tiyak. Ang kamatayan ay tiyak. Kaya gusto kong i-share ito, no? Kaunting kaunting minuto lang. At pagkatapos, ihandog natin yung bata, papanalangin na naman natin yung bata. So, iwalay na naman. Okay. Kaunti lang ho, kaunti ko lang. Okay. Okay. Ang tao ho, number 1. Tayo ho ha, number 1. Ito hindi tinuturo ng reliyon. Ako ho ay galit sa reliyon. We have 50,000 religion all over the world. 50,000. Wala nagsasabing siya mali. Lahat ay? Tama. Kanino tayo papasok? Sige nga, kanino reliyon tayo papasok? Ay lahat nagsasabing tama. Pagpunta mo rito, kami ang tama. Punta, kami ang tama. Lahat ay tama. Eh, paano ngayon? Di ba? Kaya, tsaka walang founder ng reliyon ho na hindi naging billionaire. Lahat ng founder ng religion ho ay billionaire. Ang daming pera. Alam mo puhunan? Kami ho ay negosyante kami, asawa ko na riyan. Kami ho ay meron kaming family business. Ang puhunan ho namin ay malaki ang puhunan. So, mga nagtuturo ng Biblia, walang puhunan, yung mayaman. Kaya aware ho tayo aware. Pero ang reliyong magaling, ang reliyong matibay. Ang reliyong magaling at reliyong matibay, RCC, Roman Catholic Church. Wala na akong tatalo dyan. Huwag na kayo magpapaniwala sa ibang reliyon. Ayun ang matibay ho. Kasi magtatak ng 666 sa loob. Kaya matibay ho talaga yun. Ingat tayo. Okay, number 1, ang tao ho ay mayroong? May katawan ho ba kayo? Okay. Number 2, ang tao ho ay mayroong? Number 3, ang tao ay mayroong? Spirit. Ang hayop po, mayroong kaluluwa, walang spirit. Kaya the highlights of God's creation is man, because man has spirit. Now, ito, pag-aaralan mo natin. Ito, klasin ninyo, baka for the first time, marinig ninyo na ganitong klaseng pagtuturo. Okay. Ang ating katawan po, pinapagalaw ng kaluluwa. Ito, clinical study, sabi ng mga scientist, ng doktor, pag ang tao ay walang dugo, patay o buhay? Walang dugo. Patay. Ba't maraming taong namatay, maraming dugo sa katawan? Ang sinabi yun ng pag-aaral ng siyensya, pag ang tao ay namatay 3 days, hindi na siya mabubuhay. Binali ho ng Panginoong Isus siya, 3 days na buhay siya. Ang scientist ho, nag-agree sa Bible, pero ang Bible hindi nag-agree sa scientist. Sinasalungat po yan ng Bible. Now ngayon, ang katawan ho, napapansin ninyo, pinapagalaw ho siya ng kaluluwa. Itong nagsasalita, ito yung kaluluwa. Ano nyo ha, ang kaluluwa ho itong nagsasalita. Pag umalis ang kaluluwa, ano nangyari sa katawan? Patay na. Ang ating katawan ho parang ganitong building. Ang building na ito, pag batuhin mo ng batuhin, na walang tao sa loob, may sisigaw. Ang ating katawan ho, pag pinalo, hindi ito nasasaktan. Ang nasaktan ito. Kaya ang problema ho, mayroon hong langit at mayroon tinatawag na impyerno. Ngayon, hindi kayo maniniwala, wala akong problema. Alam niyo po, ang Diyos, pag walang tao, nanatiling Diyos. Ang problema natin, pag ang tao ay walang Diyos, kawawa po ang tao. Now, alin na nasasaktan? Kaluluwa. Ang hayop, pag sinipa mo, nasasaktan hindi. Alam niya kung siya nasaktan? Wala. Hindi niya alam kasi wala siyang. Ang kaluluwa po, ang nasasaktan. Ang nagpapaunawa po, bakit nasasaktan ang kaluluwa? Ang spirit. Ang nag-isip
Kasi po, ang kaluluwa, ang nagpapaunawa, spirit. Kaya tayo nakakaintindi tayo. Ano kayang pandemya ngayon? Ano kayang pagkain? Ano kayang pagkain bukas? Kaya hindi kaya nag-suicide. Paano kaya hindi ka mabubuang? Nawalan ka ng trabaho. Pangalawa, namatayan ka ng kamag-anak, namatayan ka ng ama, ina, kapatid. Mabubuang ka talaga. Ang nag-isip mo ito. Gusto ko i-share sa inyo ito. Kasi ito yung ibinahagi sa akin. Walang nag-share sa akin ng relihiyon. Galit ako sa relihiyon. Isinire ito sa akin, na-realize ko, tika muna, bakit ganito palang sitwasyon ng tao? Now, ang kaluluwa po, nasasaktan. Ang nag-iisip, ba't nasasaktan, ay ang spirit. Kaya, ang spirit po, ang siya nakakaunawa, kung may Diyos o wala. Walang kwenta itong kaluluwa eh. Ang kaluluwa po, nasasaktan lang siya. Pero hindi niya alam ba't siya nasasaktan. Kasi ang nakakaunawa ang spirit. No, ngayon, ito hong spirit na ito ho, may pupuntahan. Pag isang tao yung namatay, mag-depart yung kaluluwa at spirit sa katawan. Ang problema ho, pag-depart niya, dalawang pupuntahan. Langit ha. Ulitin ko, ang nasasaktan sa katawan, hindi ang katawan. Kung hindi, pag ako'y bangkay na, kahit ako'y tatat ka rin, may sisigaw ba? Nangaray? Bakit? Nag-depart na siya. Ito ang problema, mga kaibigan, kababayan. Pag nag-depart ito sa inyong katawan, alam niyo ba kung saan pupunta? Kaya ho may Bible. Kaya ho may salita ng Diyos. Bago ka mamatay, dapat alam mo kung saan ka pupunta. Wow ninyo? Kaya, sino? Lahat po tayo nagluluto. Anak, napaso na kayo? Hindi pa. Masakit. Ang aking payo, mamaya, pag-uwi ninyo, try lang, try. Pagpakulo kayo ng langis sa kawali. Subukan yung lublub ang inyong kamay. Anong sakit? Alam niyo ba, pag ang kaluluwa ninyo na sa impyerno, kung paano kayo nasasaktan dito sa lupa, yun din ho, maghihirap sa impyerno. Ang katawan mo natin, 3 days lang yan, nabubulok yan. Wala akong kwenta. Alam niyo nakikinabang sa katawan? Si Dr. Abelo at saka si Dr. Kalayan. Sa totoo lang, alam niyo ang ating katawan ho, sa oras na mamatay ho kayo, ang katawan ninyo ay dadalhin sa kapusanto. Nasaan ang kaluluwa? Ang kaluluwa ho nasasaktan. Paano ka nasasaktan? Pag-depart ng inyong kaluluwa ho sa inyong katawan, pag nasa impyerno yan. Woo! Nasunog yung ozone disco. Pakinig mo yung tao naghiyawan sa loob. Kaluluwa ho nila. Humihiyaw. Sa sakit. Ito ho, hindi ito nasasaktan eh. Putulin mo ito. Ako'y patay na. Putulin mo to. Walang sisigaw. Putulin mo ngayon. Aray ko po, aray ko po. Hindi ito nasasaktan. Ito nagsasalita. Ito po. Ito yung sisiyar ko sa inyo. Hindi ito yung sinisiyar ng religion. Ayun o. Mahalaga. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ho ito. Sa oras na kayo mamatay, ilan yung sinasabi, ang kamatayan tiyak. Ang buhay hindi tiyak. Sa dami na ho, malakas. Biglang tinamaan ng COVID-19. Patay na. Ngayon, ito ho ang problema. Sigurado ba tayo dito? Napupuntan lang eh. Sigurado ba tayo na sa oras mag-depart yung ating kaluluwa sa ating katawan? Isishare ko po sa inyo. Patapos na po tayo. Sa Roma ho, sa Roma 3:23, tinanong ninyo, nasa Roma ho, papansinin ninyo, nakalagay ho, ito yung Diyos. Ito si Brother Mark. Ang sinabi ng Biblia, lahat ay makasalanan. Sino ay naniniwala dito na lahat makasalanan? Ako ay nagtuturo, 5 lawyers. Mga company lawyers, mga matatalino. Ano bang binatbat ko doon? Di nag-share. Sabi ko, lahat ay makasalanan. Sabi, Pastor, wala kami kasalanan. Abogado yun. Wala. Okay, assuming wala kang kasalanan. Okay. Attorney, hindi ka ba mamamatay?
Ay, siyempre, pastor, mamamatay. Ang sinabi ng Biblia, lahat po tayo'y makasalanan. Lahat po tayo'y mamamatay. Hey, lahat po tayo'y mamamatay. Huwag mong sabihin na ikay may sakit, una kang mamamatay sa akin, no. Ang kamatayan, wala yung pinipili. Anong profesyon mo, matalino ka man, magaling ka man, pagmamayari mo ang mundo, tandaan ho ninyo, ang kaluluwa o mahalaga. Kasi ang kaluluwa ang naghirap sa impyerno. O, ito ngayon. Ang sinabi ng Biblia, lahat ay makasalanan. Lahat ay mamamatay. Sino kayang tatanggi? Pero pag ako'y tumayo dito, sasabihin ko, friend, ang relihiyon ko'y tama. Ano sabihin ng isa? Mas tama yung aming relihiyon. Tayo nagdidebate. Ngayon, ako'y tumatayo sa inyo pong harapan. Sasabihin ko, kayo'y makasalanan, kayo'y mamamatay. Tanggi. Yun ang sinabi ng Biblia ang kabayaran ng kasalanan ay kami. Ang relihiyon namin at tama. Kasi nakasulat kami sa Biblia. O, yun na. Wala. Sige, yun ang lahat. Ang tanong, mamamatay ka ba o hindi? Wala saan ang relihiyon ngayon? Ang kabayaran ng kasalanan ay? Kaya mamamatay lang. Tingin niyo, ang bata. Saan ang bata dito? Ayun yung ating handog. Makasalanan yan o hindi? Ito tanong. Ang bata ba makasalanan? 1 day old na bata, bagong anak, makasalanan o hindi? Sino dito? Makasalanan o hindi? Try lang mo. Hindi. Dito. Kasi marami nagsasabi yung batang walang kasalanan. Marami. Kaya ang tanong ko, hindi ba mamamatay ang bata? Mamamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kaya ang mga bata, matanda, makasalanan. Ito si Mark, gusto ni Mark punta sa Diyos. Pero, gusto niya pumunta sa Diyos, halimbawa, relihiyon. Ang relihiyon ho, ikaw pupunta sa relihiyon at si relihiyon ay magdadala sa'yo sa Diyos. Wow, ang kapal ng mukha. Sinong founder ng relihiyon, magdadala sa'yo sa Diyos? Niluluko yan, niluluko kayo ng relihiyon. Kaya ako'y galit sa relihiyon, kahit sinong relihiyon magaling. Tingnan mo, mga founder sa relihiyon, nayaman, ang billionaire, namatay, nag-iwan ng kayamanan. Saan galing? Wala naman negosyo. Okay, so, Parang kumidlat ng kumidlat sa ang ibig sabihin, si Brother Mark gusto pumunta sa Diyos. Hindi yan makakarating sa Diyos kahit anong gagawin yan. Bakit? Ang sinabi ng Biblia, lahat ay makasalanan. Kapos sa Diyos, kapos. Ayun mo. Ngayon, may options po ang tao. Gagawa tayo ng options. Number 1, kasi si Mark hindi makarating sa Diyos, siya ay gagawa ng paraan, may option siya. First option is what? Religion. Mayroon tayong 50,000 religion. Kasi ang relihiyon, pagpasok ka daw sa relihiyon, at ang relihiyon ay totoo, dadali ka daw sa langit. Wow. Mali po yun. Pangalawa, education. May tinatawag po na philosophy. Ang philosophy ho, pinakamataas ng uri ng pag-aaral. Pagdating mo sa larangan ng dunong. Kaya mayroon mga philosopher. Philosophy. Pantatlo ho, ito, good works. Ba, huwag ako'y gumawa ng mabuti. Basta't hindi ako makakapreno sa kapwa, okay yan. Basta't hindi ako nanluluko sa kapwa ko, okay yan. Natutuwa ang Diyos, no. Ang sinabi ng Biblia, for all have sinned and come short to the glory of God. So ito ho, walang saysay ito. Mayroong sinabi ho sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan kamatayan, ngunit may kaloob. Basahin natin. May kaloob po ang Diyos. Tingnan niyo. Romans 6:23. Tingnan niyo. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pag sinabing eternal life po, ang pinag-usapan ay ito. Pag sinabing eternal condemnation, ito. Ang tinutukoy eternal life. So ibig sabihin, itong kaluluwang ito dito pupunta. Hindi ho dito pupunta. Ang tanong, paano makakapunta ito sa langit? Yun nga po, ang sinabi ng Biblia, may kaloob. Anong kaloob? Eternal Life. Ang eternal life po, hindi ibig sabihin hindi na mamamatay. Kasi ang pinag-usapan ito yun. Ito, namamatay talaga ito. Pero ito, hindi ito namamatay. Ito yung nagpo-post ng eternal condemnation and eternal life. So may kaloob. Ang kaloob
po, may bayad o wala? Pagbibigyan mo kayo ng kaloob, 1 million, may bayad o wala? Kaloob eh. Ika'y makasalanan, ika'y mamamatay. May kaloob ang Diyos. Ano? Buhay na walang? Paano tanggapin ang kaloob? Hindi natin, paano tanggapin? Pag tinanggap mo ang kaloob, ika'y maging anak ng Diyos. Pag tinanggap mo ang kaloob, ika'y maging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak? Pag join mo sa reliyon? No? Kung hindi, tanggapin ang kaloob. Pag tinanggap ang kaloob, ika'y maging anak ng Diyos. Kailan ka naging anak? By joining a religion or by accepting Christ? Yun ang natutunan ko nung ako'y nakikinig. Sabi ko, iba ito. Ang sabi ni Pastor, yung nais mo ba tanggapin ang kaloob? Sabi ko, ano yung kaloob? Ang sinabi ko, eternal. Pag tinanggap mo ang kaloob, magkakaroon ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Paano? Sa pamagitan ng pag-accept. I-accept mo si Jesus Christ as... Kaso lang, bago mo siya i-accept, kailangan aminin mo na ikaw ay makasalanan, aminin mo na ikaw ay mamamatay, kailangan mo ng kaligtasan. Pag tinanggap mo, ikaw'y maging anak. Ibig sabihin, pag anak ng Diyos, mamatay ka, ang kaluluwa mo ay sigurado sa langit. Walang reliyon, pinag-usap. Kasi kung may reliyon ka, yun na lang. Ang tanong, pag ikaw'y namatay, sigurado ka sa langit. Kaya ho, sinabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So, you have to accept that gift. What is that? Eternal life through Jesus Christ, not through your religion. So, ang tanong mo, nais nyo bang tanggapin ng Diyos bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Yun hong willing mong tumanggap, sumunod ka sa panalangin. Yung hindi ho, just relax. Paano ka maging anak? Ulitin ko, ang binigyan ng emphasis ng Biblia yung soul and spirit mo, not your body. Walang kwenta yung katawan. Kasi kahit anong galing ng trabaho mo, alak ng sweldo mo, all of the sudden, bigla kang nasa yung achievement mo. Eh, may langit at may impyerno. Ito yung sinishare ko sa buhay ko. Kahit saan ako makarating ho, ito lang yung sinishare ko sa tao. Wala na ho. Kasi dito ho, nabago ang buhay ko. Dito ho ako iniligtas na. Now, ito ang tanong ko sa iyo personal na tanong. Yung bulag po, sino dapat ang mag-aakay? Bulag o hindi? Hindi. Kailangan yung hindi? Bulag. Pag nagtuturo ho ng kaligtasan, dapat ang nagtuturo ay ligtas. Ako, kahit mamatay ako ngayon, mamayang gabi, sigurado ko sa langit. Sinabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia. Hindi ako ang nasusunod, ang Bible. Kaya, isishare ko sa inyo kaligtasan, bago kayo maligtas, ako muna. Mahirap magsishare ho. Mahirap ang bulag, aakay ng kapwa bulag. Kailangan ho ang magsishare ng kaligtasan. Tanungin nga ninyo yung founder ng reliyon. Kung alam ang kaligtasan, hindi. Wala raw naliligtas. Pero nagtuturo ng Biblia. Ako, mamatay ako, tamaan ako ng kidlat, tamaan ako ng COVID, anytime, anywhere, everywhere. Sinishare ko sa inyo ang kaligtasan. Ito yung kaligtasan magdala sa iyo sa langit. Ayon po sa Biblia. Kaya ito yung pinagdidiinan ko po sa tao. Huwag mong sabihin na sa loob ng 1,000 taon hindi ka mamamatay. Makinang ho, makina, nasisira ikaw. Kaya ito yung sinishare ko. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Tanggapin ang kaloob para maiwasan natin ang hell. May impyerno. May impyerno. Hindi kayo maniniwala, mayroon ho. Ang kaluluwa ninyo ang pupunta. Kaluluwa ang pupunta. Ang katawan sa Kampo Santo yan, ang kaluluwa. Pag ang isang tao na aksidente, patay, tumatik o alis ang kaluluwa niya. Dalawang pupunta. Huwag kayo maniniwala ang kaluluwa pag alagala sa lupa. Kalukuhan mo yun. Walang katotohanan.
Spirit. Ang willing mong tumanggap, sumunod kayo sa panalangin. Yun yung ayaw, relax lang mo kayo. So, hindi ko ang lahat na yumuko. Ipikit natin ang ating mga mata. Yuko, yun yung upo tayo lahat, mga kaibigan. At atin pong pakinggan, ang nais pong sumunod sa panalangin, sumunod po kayo, Panginoon. Narinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Ako po'y makasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. Patawarin po ninyo ako. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Pumasok ka sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Simple yung pagtanggap. Hindi ka pupunta ng Antipolo, pupunta ng Banawag, pupunta ng... Saan ba yung iba? Kamay ni Jesus, sa amin yun. Ang kamay ni Jesus, sa amin ho yun. Sa lugar namin. Sa Lukban. Sa Quezon. Nagaroon po kami. Alam niyo ba yung kamay ni Jesus? Si Pallier? Ha? Yun yung na-aksidente. Yung na-aksidente ho ay balda ito. Balda. Ngayon, gumawa siya ng hanap buhay. Doon nagsimula yung kamay ni Jesus. Galing ho kay Pallier, yung pari ho doon sa Lukban. Eh, ang kamay nyo nakaganito kasi na-aksidente yun. Dito yung balda ang isang kamay. Kaya sabi niya, kamay ni Jesus. Yun, mayaman na. Tandaan niyo? Yan lang ho ang aking share sa inyo. At mga kaibigan, kung mayroon kayong matatagpuan na ganitong pagsishare, makinig po kayo. Basta ganito ha. Pero pag yung reliyon po, mayroon na kayong reliyon, huwag na kayong lumipat. Lilipat pa kayo ng reliyon, mayroon na kayo. Kung reliyon lang ating pag-usapan. Alam nyo, sinasamantala ito ni Brother Mark na makapag-share ho. Siguro nakita yun si Brother Mark noon, nagiinom. Siguro, sinong barkada ni Brother Mark ngayon? Na inaano ng pag-inom. Simula nag-Bible study, simula po nag-Bible study, hindi na ako nainom yan. Ayan o. Kaya sabi niya, Pastor, pwede ba kayo mag-share ng kaligtasan? Para ho marinig ng aking mga kaibigan na ang barkada. Oo. Sa totoo lang ho, napakahirap iwasan ng bisyo eh. Kung wala kang Panginoon sa buhay, mahirap ano talaga. Magsisigarilyo lamang eh. Nag-start ako mag-sigarilyo, 8 years old. O natigil ako at age of 24. Yun nga, nakakilala ko sa Panginoon. Tigil yun. So almost 30 years na po ako nagtuturo ng Biblia. Para yung addict, yung mga kriminal, ma-realize nila. Okay? So, mayroon kayong question kahit isa o dalawa bago tayo maghandog ng bata. Ano ho, regarding sa ating pinag-aralan, subok lang, tanong lang. Wala namang mawawala sa inyo. Kayo naman may mga reliyon. Alam ko may mga reliyon kayo. Okay, umalis sa inyong reliyon. Mag-stick lang ito sa reliyon ninyo. Kasi ako naman hindi nagturo ng reliyon para kayo. Wala. Ang mamasabi ko lang, kayo mamamatay, ako yung mamamatay, kailangan ng pagligtasan ng iyong pamilya. Yun lang po, ang sa akin. So kung walang tanong, at siguro naiinip na kayo, okay, papasok na tayo sa ating main natin, no? Sinishare ko lang po sa inyo katotohanan para malaman.